Welcome everyone to Weekly News and a DW with Major Tidbits, and the topic for this video is Mary Grace Piatos, wanted na. Hinahanap na ng House Quad Committee si Mysterious Girlie dahil sa mahigit 1,000 acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President under VP Sara Duterte sa Commission on Audit para sa mga ginastos nito sa kanyang confidential at intelligence funds. Nagbigay ng 1 milyong pabuya ang House Quad Committee para matuntun ang most likely mga pekeng tao para maka-attend sa hearing. The name Mary Grace Piatos is a combination ng dalawang brand sa Pilipinas. One being Mary Grace Cafe, a bread and something cafe shop na for me ay pangmayaman dahil puro bread lang and ang kaklase na mga kumakain doon. Not fit for a college student na kailangan ng calories to survive, whatever nutrient it may bring. Mary Grace's last name, Piatos, is also a popular snack/junk food brand. Potato chips. Hinahanap siya ng House Quad Committee para mag-testify at on record be inquired sa 1,200 na acknowledgement receipts ni Duterte para sa mga ginastos nila ng kaban ng bayan. The twist here being walang nakakakilala kay Mary Grace Piatos sa opisina ng Vice Presidente. Parang nilalaro na lang nila yung mga checks and balances pati yung demand ng publiko at ng konstitusyon to transparency at accountability kahit na confidential at intelligence funds ang tawag dito. They think they can get away with it, and the truth is, she can't keep getting away with this. Now, matagal ko nang ikinover yung confidential fund fiasco ni VP Sara Duterte from the 100 million pesos plus confidential fund na nagastos in 11 days, pag-augment ng confidential fund ni Duterte kahit na walang confidential fund ang OVP noong 2022, ang biglang pagbulusok ng budget ng OVP 3 times or 4 times the size of the previous Vice President Leni Robredo, ang pagdemand niya ng confidential funds totaling to around 750 million pesos for both the Department of Education nung siya pa ang kalihim at para sa opisina ng Vice Presidente. Kasama pa rin dito yung the fact na around 50 million lang ang naging confidential fund cumulatively ng kanyang tatlong predecessor, with Robredo demanding 0 confidential funds. Now, sinabi rin kahit na mayroong ibang acknowledgement receipts na magkaiba ng pangalan bukod kay Mary Grace Piatos, they still have the same stroke of pen, which the House Quad Committee found to be super duper alarming. Kasama pa rito yung pagsabay-sabay na pag-approve ng disbursements ng mga funds ng OVP/DepEd sa higit 100 probinsya ng Special Disbursement Officer that the Quadcom representatives remarked as physically impossible kasi 12 or higit pang probinsya ang napuntahan para mag-disburse. Makapirma yung Special Disbursement Officer. Talaga, ang weird nun, di ba? But anyway, na-cite in contempt din ang Undersecretary ni Duterte dahil sa umano'y undue interference dahil sa kanilang pagsulat sa COA na please, huwag ibigay ng ahensya na sa House Quad Committee yung mga sinapina nilang dokumento na naglalaman ng mga pinaggamitan ng confidential funds. I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. Maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon magyud imuhang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila og ilahang kakompetensya sa politika. Hindi dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya
Siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag nyo lang yung bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News and Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. You Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manunod mga kabayan. For me, like, subscribe, follow my links in socials and avoid. Choose it with the link down below. Sa susunod muli, of course, paalam.